So sa pagdiagnose ko, medyo hindi naniwala yung driver natin kung bakit daw brake naman yung nagproblema. Dito ako sa clutch booster nagtanggal. Pinaliwanag ko naman po ng ayos doon sa may-ari at sa driver, gawa ng pag may sumingaw po na isa dyan, maaapektuhan po silang dalawa. So dito po sa ating clutch booster ang sumingaw, so hihina po yung vacuum doon sa ating preno. So titigas si pedal pero walang kapit. Okay, magandang araw ulit sa atin mga bay. Welcome ulit sa akin channel by Nadsworks. So may panibago po tayong troubleshoot na isosolve ngayon. So medyo luma na po yung truck na gagawin natin. Elf din po to, elf truck. So nandito po tayo ngayon sa Iba Hardware, isa sa mga customer natin na regular customer po natin na loyal rin, na palagi ring nagpapagawa po sa akin. So yung pinaka problema po na isosolve natin ngayon, reklamo po ng ating driver. Makikita po nyo yung brake pedal, matigas po siya, matigas pero walang kapit yung ating preno. Pag inapakan po natin si preno, mataas naman po siya pero parang binabalik po yung paa ng ating driver. So dito rin po sa ating left side, makikita natin yung ating clutch. Sa right side yung ating preno. So kung matigas yung ating preno, pati rin po yung ating clutch matigas rin, naapektuhan po siya. So hahanapin po natin ngayon, ituturo ko po sa inyo kung ano ang naging problema, kung bakit mataas naman yung ating brake pedal pero wala siyang kapit. Tapos yung ating clutch, napakahirap po niya apakan, matigas po siya, so hindi po tayo makapangambyo ng ayos. Dito sa ating baba, makikita niyo itong bilog na to. Ito po yung tinatawag natin na clutch booster. Tapos doon naman sa kabila, itong isang malaking bilog, ito naman yung tinatawag natin na brake booster. Pag pinaandar natin si makina, mayroon po itong connection na hose. Nandito po sa taas, itong connection na hose na to. May vacuum po to na humihigop galing po sa ating alternator. So yung pinaka main problem po nito, bakit matigas yung ating clutch, matigas yung pedal, tapos matigas rin yung ating brake pedal, at parang ibinabalik yung paa ng ating driver. Naging problema po nito mga bay, gawa ng itong ating clutch booster at saka yung ating brake booster, iisa po ang connection yan. May hose po yan na galing doon sa ating alternator vacuum papunta po dito sa taas. So pagdating po dito sa taas, nakatilang po yan. So iisa po ang nagsusupply ng ating brake booster at saka sa ating clutch booster. So pag mayroon pong isa na nagluko dito, pareho pong maaapektuhan yung ating clutch at yung ating preno. So sa nakita ko po kanina, pag pinapaandar po natin si makina, napakalakas po ng singaw ng ating clutch booster. Ang reklamo ng ating driver, matigas yung preno pero walang kapit. So sa pagdiagnose ko, medyo hindi naniwala yung driver natin kung bakit daw brake naman yung nagproblema. Dito ako sa clutch booster nagtanggal. Pinaliwanag ko naman po ng ayos doon sa may-ari at sa driver, gawa ng pag may sumingaw po na isa dyan, maaapektuhan po silang dalawa. So dito po sa ating clutch booster ang sumingaw, so hihina po yung vacuum doon sa ating preno. So titigas si pedal pero walang kapit. So ang gagawin po natin ngayon mga bay, babaklasin natin si clutch booster, papalitan po natin, tapos pabibilhan natin ng bago. So ipapakita po natin sa may-ari kung masusolba natin yung problema ng ating truck. So babaklasin ko muna mga bay. Hindi ko masyado makuhanan ng video gawa ng wala po akong cameraman, tapos nagmamadali rin po yung ating may-ari, so pasensya na po. So babaklasin na natin siya ngayon mga bay. Medyo masikip po to, so pwede naman rin po na tanggalin natin yung dashboard, pero pwede naman po natin siyang dukutin para hindi na po tatagal yung ating trabaho, para mas mapadali po natin. So dudukutin na lang po natin si clutch booster. Tatanggalin po natin to si master. Ito po makikita nitong clutch master na to, tatanggalin natin. Then cut itong buong bracket na to.
bubunutin po natin sa labas. Gawa ng mahirap po yan mga bay, gawa ng dito sa likod hindi po kaya natin dukutin. May 4 po yan na tornilyo na nakakapit dito sa ating clutch booster. So mas maganda po na bubunutin natin siya ng buo kasama tong bracket na to. Ayan po sa baba, bubunutin na po natin siya ng buo kasama yung bracket para mapadali po yung trabaho natin. Tigas lang ng ano yan, pre. So this time mga baya, nabaklas na po natin yung si clutch booster. So ito po yung naging dahilan talaga kung bakit po tumigas yung ating brake pedal at saka yung ating clutch pedal. Napakatigas po apakan. Saka yung ating preno, matigas po siya, mataas pero wala pong kapit. Gawa ng itong si brake booster, sumisingaw na po dito mga bay. Kailangan po na walang singaw yung ating clutch para malambot po yung ating clutch at saka yung ating brake pedal. So pabibilan po muna natin sa may-ari mga bay. Pagkatapos po, bago mayroon ng bago, ikakabit natin. Tsaka iti-testing po kung may pinagbago ba yung ating ginawang trabaho. Okay, this time mga bay, may bago na po tayong clutch booster. Bumili na yung may-ari. So ang gagawin po natin ngayon, may install po natin ulit sa ating sasakyan. So itong bracket natin, itong clutch pedal na tinanggal ko mga bay, i-install ko muna to si clutch booster dito para gawa ng yung purpose ba't binaklas ko na pati yung bracket para mas madali po natin siya ma-install. Gawa ng pagdudukutin po natin doon sa ating dashboard, mahihirapan po tayo mga bay. So tatagal yung ating trabaho. So mas maganda pong ganitong diskarte para mapabilis. Ito na po yung kalabasan mga bay pag naikabit na natin si clutch booster dito sa ating bracket. So ganoon na po siya. Ito yung ating clutch pedal. Kita nyo po. So ready to kabit na po tayo ngayon. Naka-install na po siya. So mas madali, di ba mga bay? Nakikita nyo po. So dito po sa ating ilalim, may adjuster po to siya dito. So kailangan rin po na may adjust natin dito. Hindi rin po pwede natukod. Kasi pag apakan po natin yung si clutch pedal, lalabas yung pinaka dulo ng ating clutch booster. Yun naman yung magtutulak ng ating clutch master. So importante rin pong adjustment nito mga bay. Dito rin sa ating dulo ng ating clutch booster, itong tumutulak ng ating clutch master, ay mayroon din po yan dito adjuster. Makikita na po itong maliit na dulo na to, mayroon din siyang adjuster dito. So dalawa pong adjuster ng ating clutch booster, mayroon dito sa push rod at mayroon din dito sa ating dulo, yung pinakatititi po ng ating clutch booster. So this time mga bay, kinakabit na natin si clutch booster. Medyo po masikip, gawa ng dukutin po siya mga bay. Kung matatanggal lang po sana itong dashboard, gawa ng daming tali. So dinukot ko na lang po siya para mas madali po. So malapit na natin maikabit yung ating clutch booster mga bay. Tapos makikita natin dito, no? So ito yung ating clutch master. So ito po yung nakakabit doon sa ating clutch booster. So ikakabit lang po natin to siya. Tapos dito po sa ilalim, may hose po dito na nakakubit sa ating clutch vacuum. So siya po yung humihigop para lumambot po yung ating clutch at lumambot po yung ating preno. Medyo mainit po dito mga bay. Gawa ng isa rin pong hardware tong ginagawa natin. Wala po tayong bubong.
makikita natin na tapos na natin i-install yung ating clutch booster. So tip ko lang po sa inyo mga bay, pag tumigas po yung ating clutch at tumigas rin po yung ating freno, ang naging problema po yan yung ating clutch booster or yung ating brake booster. Kung masosolba natin yung problema kung bakit matigas yung ating clutch at saka yung ating brake, gawa ng yung vacuum na nagsusupply sa ating preno at clutch ay isa po ang connection. So pag mayroon pong nagdepekto po sa dalawa, either sa brake booster or sa clutch booster, maapektuhan po tong dalawa gawa ng nakatilang po yung connection ng ating hose. So pag kayo po yung nagka-trouble, tumigas yung clutch ninyo or yung preno nyo matigas pero walang kapit, nandito po yan sa dalawa na dapat nyong i-diagnose or dapat nyong tingnan, yung clutch booster or yung ating brake booster. So mga bay, bago pala natin tapusin ang video na to, kung gusto nyo itong mga content na to, paki-subscribe na lang po, paki-pindot yung ating notification bell para maging update po tayo sa sunod ko pang mga videos. So para matesting po natin, gawa ng pag ipipreno ko po to nung una, nung ni-road test ko, napakatigas po ng pedal ng brake at saka ng clutch. Tapos yung preno natin mataas yung preno pero hindi siya kumakapit, mahina po yung kapit ng ating preno. So this time ititesting po natin para malaman po natin kung mayroon bang pagbabago sa ating ginawa. So paandarin ko po. Okay. So kumandar na siya mga bay. So susubukan po natin apakan yung ating clutch. So makikita po natin napakalambot po ng ating clutch. Para lang po siyang hindi tulad nung bago natin siya pinalitan ng clutch booster, yung luma pa, talagang pag inapakan po natin si clutch talagang matigas po. Pero ngayon makikita natin napakalambot po ng clutch. Tapos yung ating brakes, makita nyo po, kunting apak lang, napakalambot po ng ating preno. So itatakbo natin ngayon para mas malaman po natin kung mayroon bang pagkaibahan nung hindi pa natin pinalitan ng clutch booster sa ngayon na may bago na tayong clutch booster assembly. So ititesting po natin, gagamit tayo ng Filmira. So apakan ko lang po si clutch, tapos Filmira po yung gamitin natin. Ayan po. So makikita nyo po, tumatakbo na yung ating sasakyan. So nagpo-full stop po yung ating sasakyan. So makikita nyo po yung mga bay, napakaganda po ng naging resulta. Napakalakas po ng ating preno. Talagang kumakalog po siya pag ating piprenuhan. So hanggang dito lang po muna yung video kong gagawin mga bay. Sana po may nakuha po tayong kunting kaalaman, ma-share ko po sa ating mga car owners o sa ating mga kapwa drivers, o para po na mayroon po kayong matutunan kahit papaano. So maraming salamat po.